May nagtanong sa akin, "Good day po, ako po andito sa UAE. May OLA po ako at now nag-text po sila, di ko masagot kasi di pwede ang SIM ko na Globe. At ngayon po nag-chat sila sa mga FB friends ko. At may pagbabanta po sa mga friends ko na sinend nila." Ito po yung message ng OLA. "Good day, kami po ay makikisuyo kay name, CP number, address. Dahil dinamay kanya dito sa utang niya at siya mismo ang nagbigay ng personal information at CP number mo. Kaya kami ay humihingi ng dispensa kung nadamay ka dito. Hindi ka namin nais na maabala o maistorbo. Pakisabihan na lang po ang tao na ito na matutong magbayad ng kanyang utang para hindi ka po nadadamay at mapadalhan ng demand letter sa inyong barangay. Pakisabi po sa kanya at nandyan ang kanyang numero sa itaas. Kung ayaw niya, /nyo, mapahiya official page ng barangay nila. Magbayad siya. Aantayin ko ang payment niya hanggang 8 p.m. Maraming salamat po." Wow, ibang klase yung message ng OLA po ninyo, no? Pero bago po natin sagutin yung inyong katanungan, hingin po muna ako sa inyo ng konting pabor na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. So, sagutin po natin, no, itong inyong katanungan. Sabi niyo po nasa UAE kayo, hindi niyo masagot yung kanilang mga messages kasi nga hindi ubra yung inyong SIM card, no? Tapos minessage na po yung inyong mga FB friends. Okay. Alam niyo ho bang bawal to? Kasi nag-divulge sila ng information ninyo. Unang-una ho, no? Yun yung inyong cellphone number, no? Yung inyong address, sinabi po. At sinabi ho na meron kayong utang. Bawal ho yun. Bawal na bawal. Yan. Okay? Tsaka, naghuhugas kamay ho ang mga damo ho. Nakita nyo? Sinabi ho dito na dahil dinamay kanya sa utang niya at siya mismo ang nagbigay ng personal information daw po ng contact references nyo or yung nasa phone book po ninyo, no? Mahusay talaga. Nakita nyo talaga mga kalokohan. Hugas kamay. Diba? Humihingi pa daw sila ng dispensa, mga kamote. Humihingi ng dispensa. Para daw hindi na maabala, no? Pakisabihan daw kayo, no, na magbayad, no, ng inyong utang. Bawal ho yun. Hindi ho dapat nila sinasabi yun. Kaya nga ho tayo merong Data Privacy Commission Breach ho ng privacy nyo to Mamaya explain natin kung bakit. Himayin lang muna natin. Tapos, ang sabi pa rito, madadamay daw ho kayo, padadalhan kayo ng demand letter sa barangay. Hindi ho nila kayang gawin yun. At bawal ho yun. Kahit ho sabihin contact reference ho kayo, no? Ang pwede lang ho nilang padalan, kung sakasakali ng demand letter, yun pong co-maker na alam siya ay co-maker. Hindi lang ho yung sila rin ang naglagay. Kasi ho yung co-maker kailangan yan co-signee. Kasi parehas ho sila ng liability nung maker o nung nangutang. Di po ba? Yan yung mga kalokohan nitong mga OLA na to Tapos ito pa nagbanta pa kung ayaw nyo, kasama kayo ayaw niya, nyo, mapahiya daw po sa official page ng inyong barangay. Iantayin daw yung bayad hanggang alas 8. Balintik kagaling. May pagbabanta pa. Pero kagaling ho nila, alam mo bakit? Hugas kamay sa simula, tapos nagbanta sa huli. Sa isang mensahe. Di ba? Conflicting pwede ho ba na maghuhugas ka ng kamay, tapos pagdating sa huli, pagbabantaan yung ninakaw nila na
na contact details doon sa phone book po ninyo. Di po ba? Ganito ho ang gawin ninyo, no? Mag-complain ho kayo sa National Privacy Commission. Okay? Yan ho, ipa-flash ko po yung kanilang email address po dyan. No? Kasama po ng iba pang mga sangay ng gobyerno na po pwede ho kayong mag-complain. Padala nyo ho itong as attachment, itong proof nyo na pati ho yung contact details po ninyo inaabala. No? Kasi ho, pagpapatunay ho ito, naninakaw nila yung contact details dun sa inyong phone book. Biruin nyo, naghugas kamay. Kayo daw ho ang naglagay. Diba? Mahusay. Kasi nungalingan ang pinagagagawa nitong mga to. Biruin nyo ha, magnanakaw na. Kasi ninakaw ho yung ano nyo eh. Yung mga contact details yung sa phone book nyo eh. Magnanakaw. O sinungaling pa. Diba? Lahat ho ng kawalang yan, alam nitong mga ola na to eh. O di po ba? Tapos, padadalan pa raw daw ho ng demand letter yung yung contact reference. Hindi ho nila po pwedeng gawin yun. Bawal ho yan. No? Demand letter sa barangay pa padadala, mga bugo. Diba? Ang demand letter po, dapat yan, no? Doon ho mismo sa pinadadala sa concerned person. At sa barangay nyo padadaanin, inuutusan nyo pa yung barangay para sila mag-deliver. O di mga duwag talaga. O, mga wala talagang utak eh. Pwede naman nilang i-email. Pwede naman nilang i-registered mail. O, at padadaanin sa barangay. Hindi naman na sila asikasuhin sa barangay. O, diba? Mario Joseph. Kaya po dun sa nagtanong, no? Total, nasa ibang bansa ho kayo kanyo, no? So, i-email nyo ho, no, sa National Privacy Commission yung ginagawa ko sa inyo na yung breach dun sa inyong contact details. Kasi, ninakaw ho nila eh. O di po ba? Kasi, nanghingi sila ho ng permission during ho nung nag-a-apply kayo. Ayan, nagkaroon sila ng access, nakuha nila. Ngayon, ginagamit ho laban sa inyo. No? Hindi ho tama yan. Kaya ho nandyan ang National Privacy Commission para bantayan ho yan. Yung mga ganyang pang-aabuso. Kasi privacy breach ho yan. Oh. Hindi ho dapat isinisiwalat ang inyong impormasyon sa ibang tao. Lalo kung ganyan tungkol sa utang. Hindi nga ho dapat malaman na ibang tao na may utang kayo eh. Oh. Hindi ho nila po pwede sabihin yun na pakisabihan niya si Juan de la Cruz magbayad ng kanyang utang. Hindi yun nila po pwedeng gawin yun. Bawal ho yun. Oh. Kasi masisira ho kayo sa ibang tao eh. Oh. Yun ho ang iniiwasan dyan. Oh. Not unless kayo ho magsabi na may utang kayo dun sa tao o sa kumpanya na yun, walang problema yun. Pero kung galing ho sa ibang tao, lalo na ho kung empleyado ng kumpanya na yun, ay hindi ho tama yun. Bawal ho yun. Kaya ho nandyan ang National Privacy Commission. Doon sa pinlash ko na na mga email addresses po ng sangay ng gobyerno at lalo na ho ng National Privacy Commission, doon ho kayo mag-file ng complaint. No? I-email lang naman ho yan. No? Tapos i-attach nyo po itong message na ito o kung meron pa kayo ibang mga messages na natanggap, no? Or di kaya natanggap ng mga ninakaw nilang contact details sa phone book nyo, isama nyo po para madiin na yung mga damuhong olaho na yan. Tapos ito pa ho dun sa nagtanong, no, total nasa UAE naman ho kayo, may hanap buhay naman ho kayo, bayaran nyo na lang ho agad. Huwag nyo na hong patagalin, no? Total yan, nakaranas ho kayo ng harassment dahil nga ho siniwala to yung inyong information, no? May breach dun sa privacy ninyo. Bayaran nyo na lang ho kung ano man ho yung dapat yung bayaran sa kanila during due date. Huwag nyo na ho intindihin yung yung penalty ho nila o kung may late fee pa. O, yun na lang ho ang bayaran po ninyo, no? Bayaran nyo lang ho siya once, wag ho kayo magpapartial. Kasi dun lang sa interest mapupunta yun. O dun sa penalty mapupunta. Bayaran nyo siya once. Picturean nyo yung proof of payment nyo or screenshot po ninyo. Tapos i-email nyo po sila. Tapos itabi nyo yung proof of payment nyo.
no? Ganun ho gawin ninyo. Tapos pag nabayaran nyo na ho, huwag nyo na hong ulitin. Huwag nyo na silang tangkilikin. No? Kasi ho yan, habang tinatangkilik nyo ho yung mga damo ho na yan, eh lalo mag-aasik ng kawalangyaan yung mga yan. O, di po ba? Lahat ho yata ng batas sa pagpapautang, eh, hindi sinunod yung mga luko-luko na yan. No? Kaya ho kayo, no, lahat ho ng mga naabuso, itong mga ola na to, no, naharas, tinakot, naka-experience na anxiety, depression, pinost ho yung inyong information sa sa social media o sa web, no? Mag-complain kayo at mag-file kayo ng demanda, no? Para matapos na kalokohan itong mga damong ola na to, no? Hindi na ho sila makapagkalat pa ng ng lagim. Oh. Basta ho ako lagi kong payo sa inyo, bayaran niyo ho yung utang ninyo. Obligasyon ho 'yan. No, hiniram niyo, napakinabangan niyo na rin man ho. So bayaran niyo po. Pero wag ho kayong magbabayad ng partial, bayaran niyo ho siya ng buo. No? Kung isa lang ho due date niyo, bayaran niyo siya ng isang beses. Kung dalawa due date niyo, bayaran niyo dalawang beses. Di po ba? Tapos kung talagang kailangan yung mangutang, eh dun ho kayo sa sa mga lending, financing o bangko. O. Diba? Mas mainam humangutang dun kasi medyo malaki na yung halaga at mahaba pa yung termino. At ang kagandaan ho dun, may due date kayo. 30 days kung 30 days. O. Diba? Hindi kagaya niya, sasabihin 120 days. Tapos pagputok ng bola, 7 araw lang pala, babayaran nyo. Sinungaling. Magnanakaw na, sinungaling pa. O, yan talaga magkapatid eh. Magkasama lagi yan. Ba? Magnanakaw, sinungaling. O. Pero kung gusto nyo naman ho ng mabilisan talagang makakuha ng loan, meron din hong mga online lending platform po na hindi app-based. Doon kayo sa web-based. Medyo may katagalan nga lang ho doon kasi yung mga yan nagbe-verify talaga. Kasi nga ho, yung mga web-based, hindi ho sila nakakakuha ng information kagaya ng ginagawa ng mga online lending apps na yan. O, kasi sa mga online lending apps, manghihingi ng permission. O, di po ba? O, pagka binigyan nyo naman ng permission, ayan na, todas na. Kasi pag hindi nyo binigyan, hindi kayo makapangutang. O, unlike ho pagka web-based, kung ano lang ho yung nakalagay dun sa kanilang application form na sasagutan po ninyo o i-fill out po ninyo, yun lang ho ang makukuha nila. Tapos kung may mga requirements na kailangan, yun lang ho papadala ninyo. Medyo mabilis naman ho sila. Hindi lang ho talaga kasing bilis itong mga ola na to na nagtatype pa lang kayo, pinibigyan na kayo ng pera. Tapos hindi nyo pa alam kung ano yung magiging obligasyon ninyo. O, di po ba? So, ganun ho ang gawin po ninyo. Bayaran, tapos wag nyo na ho silang tangkilikin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.